unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Psalms 51:17. Amen. The sacrifices of God are a broken spirit and a broken and contrite heart, O God, you will not despise. If I ain't broke, God won't fix it. Kung hindi tayo basag, amen, hindi tayo aayusin ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagpaparamdam mo ng iyong presensya sa oras na ito, Panginoon. Truly, our hearts are touched, Panginoon. Napakabuti niyo po, napakadakilo niyo sa aming mga buhay. Alam ko pong ang lahat ay may mga pangangailangan, Panginoon. Kagalingan, comfort, Panginoon. Peace of mind, joy. At ikaw lang, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na makapagbibigay nito sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, katagpuin niyo po ang aming pangangailangan. Anoint your servant, Panginoon, na maging pagpapala po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, maraming salamat po. We expect from you, Panginoon. Kami po ay umaasa, Panginoon, sa pagbuhos po ng iyong pagpapala. Hindi lang po ng financial, Panginoon, higit sa lahat. Ang iyong presensya, ang iyong Holy Ghost, Panginoon, ang iyong feeling ng Holy Ghost, ang lubos namin inaasahan sa oras na ito. We love you, God. We love you, God. We praise you. We magnify you. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Kung hindi ka basag, sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka basag, hindi ka ayusin ng Diyos. Amen. So, tayo po umupo na. Sino dito ang broken-hearted? Sino dito ang kagagaling lang sa breakup? Sino dito ang may situation sa kanilang family? Sino dito ang may sakit? May karamdaman? Amen. Madalas po nating nadidinig yan sa labas, mga kapatid, amen, sa ating culture. Kung hindi sira, wag mo ayusin. Kung gumagana pa naman, pagtiyagaan. Diba ho? Ganyan tayo mga Pinoy. Minsan nga ho, sira, inilalagay pa sa garahe, sa silid, mga kapatid. Brother Big, gano'n no, yung tatay ko. Minsan, kahit sira na, talagang niimbak niya kasi sometimes merong sentimental value ito, mga kapatid. Amen? Kaya nung nagpagawa kami ng church dito, halos 1 toneladang bakal, mga kapatid, yung nailabas namin dito. Hindi ko po inasahan na gano'n, nakatabi dito, nung bago po tayo magpa-construct dito, kulang-kulang 1 toneladang bakal ang inilabas dito, mga kapatid. Amen? At ito po ay pinagbili, mga kapatid, sa junk shop. So kung hindi sira, yan po ang kasabihan sa atin dito, kung napapakinabangan pa naman, wag nating itatapon, mga kapatid. Amen? So ganun din, mga kapatid, sa buhay po ng marami sa atin, ito po ang motto ng iba, okay pa naman ang buhay ko nagpa-function pa naman, buhay pa naman, naglalakad, dumihinga pa naman, so hindi ko na kailangang magpaayos pa. Amen. Wala naman na akong mabigat na problema sa ngayon at hindi ko kailangan ng tulong. So, alam niyo po yung ganong sagot ay pagdating sa Panginoon ay kahambugan o kataasan. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kailangan ng Diyos sa ating buhay. Sino po ang nagpapagana ng ating mga puso? Sino nagbigay ng oxygen sa atin? Ang Panginoon. Sa isang iglap, pwedeng tanggalin ng Diyos at bawiin ng Diyos ang buhay natin. Amen? Habang natutulog ka, huwag natin pagmayabang. Habang natutulog tayo, sino nagbobomba ng puso natin? Sino nag-iingat sa atin, mga kapatid? Wala tayong kamalay-malay. Gusto tayong puksain ng kaaway. Habang ikaw ay nagmamaneho, maraming plano ang dyablo sa atin. Amen, upang tayo hindi makabalik sa Panginoon. Pero ang Panginoon patuloy ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya at pag-iingat na ating pong natatamasa sa ating mga buhay.
Lahat po magsabing amen. Wala tayo may pagmamayabang sa Panginoon. Lahat tayo ay kinakailangang ayusin ng Panginoon. Yun nga lang, amen, ang iba sa atin dahil nga sagana sa pera, okay naman ang trabaho, ayaw nilang magpaayos sa Panginoon. Ayaw nilang, parabang okay na sila. Amen? Humihinga naman, may kumakain naman ng 6 na beses sa isang araw. Yung iba, 3 lang, no? Kumakain ng 6 na beses sa isang araw, mga kapatid. Wala namang sakit, kaya hindi na lang po tatawag sa ating Panginoon. Praise the Lord. So, it is kind of like this, mga kapatid, kung alam nyo po yung recall notice. Pag bumili ka ng isang product, sasakyan, o isang makinarya, may tinatawag na recall notice na pag tumawag sa yung manufacturer, ibalik mo yan kasi may defect or defective na yan, may problema. Amen? Alam niyo po sa tao, ang defect sa atin technically, term is subsequential internal non-morality or commonly word mga kapatid known as sin. S-I-N. Amen? At ang mga symptoms nito mga kapatid ay, ito po, number 1, wawala ka na sa tamang direksyon ng buhay mo. Pangalawa, amen, nakakalimutan mo na kung saan ka nang galing. Saan ka nagsimula, saan ka nagmula. Pangatlo, nagkukulang na ang iyong peace at ang joy. Misdirected na siya, perverted na siya. Ibig sabihin, ang peace, ang joy, amen, doon na po nakatuon sa mga material things o sa ibang bagay at wala na sa Diyos. Amen? Next, nagiging selfish ka na at nagiging magagaliting ka na, nagiging violent ka na. Amen. Praise the Lord. Sunod po, nandun ang depression, anxiety. Amen. At natatakot ka na, nandun ang fear and idolatry. Amen. Lahat magsabi, amen. So, kailangan na natin ng repair. Kailangan na nating magpaayos, magpa-repair, magpa-maintenance, mga kapatid. Ang magandang bagay, mga kapatid, ang sasakyan, kapag nagpa-repair ka, kailangan mag-prepare ka ng hindi bababa sa 5,000. Amen? Pag nasira yung mga pang-ilalim sa sasakyan mo, ako nagbibisikleta, medyo mahal yung mga group set, mga kapatid. Amen? Wheel set. Lalo kapag yan ay medyo may pangalan. Mahal talaga. Yung mga bearing, kailangan mo ng, di ba, i-maintenance. So, ganun din sa atin, mga kapatid, amen, sa atin, praise the Lord, sa dami ng contamination, mga kapatid, na nakikita natin, mga taong nakakasalamuhan natin, amen, napapanood natin sa television, sa internet, nababahiran tayo. Dumudumi ang puso natin. Kailangan mo nang magpa-change oil. Amen. Praise the Lord. Nawawala na sa direksyon, sa magandang pag-andar ang ating mga buhay, mga kapatid. Ang maganda dito, mga kapatid, amen, free of charge ang repair and service, mga kapatid. You just have to dial P-R-A-Y-E-R. Ano yun? Prayer. Just dial 33:3, Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag lang tayo daw sa Panginoon, libre po yan. Kahit nasaan ka, sasagot ang Diyos, mga kapatid. Amen? Kahit wala kang load, basta may faith ka, may humbleness ka, sasagot ang ating Panginoon. Ngayon, kapag nakakonekta ka na sa ating Panginoon, ang sunod-sunod na gagawin mo, i-upload mo na daw yung burden of sin, kung nabibigatan ka na, ibigay mo daw sa Kanya, mga kapatid, by pressing repentance. Paano natin i-upload? Yung ating sin, pagsisihan. Talikdan ang kasalanan, mga kapatid. And then, ang susunod na gagawin, pagkatapos natin pagsisihan ito,
ibigay sa Diyos ang kasalanan, ay i-download naman po yung JESUS sa ating mga puso. Amen? So, para tayo'y malinis, simple lang, free of charge. Tumawag tayo sa Panginoon, sabihin mo lahat ng kasalanan mo, pagsisihan mo to, at papasukin mo si Jesus Christ sa iyong puso. Simple lang, mga kapatid. Amen? Naintindihan po ba natin? Praise the Lord. So, kapag medyo nagkakaproblema ka na naman, along the way, buksan mo lang yung operating manual. Ano yon? Bible. Ito yung ating operating manual. Bible is basic instruction before leaving earth. So, kailangan natin ito, mga kapatid. Amen? And warning, kapag ikaw ay nagpatuloy, amen, sa pag-operate ng buhay na ito, without correction of the Bible, without Jesus Christ, masisira ka. Amen? Masisira po tayo, mga kapatid. Praise the Lord. So, for free emergency service, call on Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakas sa palakpak sa ating Panginoon. Magandang bagay, mga kapatid. Amen. Ito po, the sin of defect, mga kapatid, or the defect of sin cannot enter into heaven. Hindi po yan makakapasok sa heaven. Kapag infected ka ng kasalanan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. And because of sin, amen, dahil sa kasalanan, human beings are fundamentally broken. Nawasak tayo. Nasira ang pagkatao natin, mga kapatid. Kaya sabi ni David, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such be of a contrite spirit. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise, mga kapatid. When we say broken, mga kapatid, ibig sabihin yan, violently separated into parts. Naghiwa-hiwalay, mga kapatid. Na ang dahilan nito ay binasag, binato, crushed, mga kapatid, kaya naghiwa-hiwalay, that is broken. Damaged, fractured, violated, disrupted, pinahina or made weak or infirmed, crushed, bankrupt, mga kapatid. Andun, mga kapatid, yung tinatawag na diseases, infected ng disease, sickness, mga kapatid, amen. Reduce in rank, mga kapatid, na-demote, natanggal, na-disconnect, or not complete or full. That's why David, mga kapatid, realized two very powerful truths, mga kapatid. Una, ang ating mga puso ay basag, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Lahat po magsabing amen. At pangalawa, na ang Diyos ay na-attract sa ating brokenness, mga kapatid. Ang Diyos, mga kapatid, ay na-attract, tinitingnan niya ang ating mga broken spirit, broken heart. That's why nasabi ni David, He is nigh unto them, thou wilt not despise. Wag mong tatanggihan, wag mong i-reject ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay malapit sa mga pusong basag, sa mga puso o buhay na sira, mga kapatid. Amen. Meaning, mga kapatid, praise the Lord, kaya sinabi ni David to, sapagkat marami sa pagkakataon sa buhay niya, mga kapatid, na ang kanyang puso, ang kanyang buhay ay sira sa harapan ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay broken, kapag ikaw ay sira, pag ikaw ay may sitwasyon na hindi mo gusto, amen, mas madali po nating maramdaman ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Pag basag ka, madaling manalangin. Pero pag sagana ka, amen, pag sagana ka sa pagpapala, kumpleto, wala nang pangangailangan, mga kapatid. Amen. Bihira tayong tumawag sa ating Panginoon. Pero pag kailangan mo ang Diyos, mga kapatid, may sakit ka, may karamdaman ka, may pangangailangan ka, masarap lumapit sa Panginoon sapagkat malapit ang Diyos, mga kapatid. Amen. Sa mga taong may pangangailangan, mga kapatid,
At ginagamit niya lang yan upang tayo ay lalong lumapit, amen, sa Kanya pong presensya. Lahat mo magsabing amen. In fact, mga kapatid, sa Old Testament, kung babasahin natin ito, nandiyan ang 600 plus na batas, mga kapatid, na isinulat po ng mga propeta, ng mga hinirang ng Diyos, ng mga writer, but there is only one author, ang Diyos, mga kapatid. Ang Old Testament law, even the 10 commandments, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos kay Moses, ito po ay nagpapakita na tayo ay wasak, na tayo ay makasalanan. Bigyan ko po kayo ng complete illustration, mga kapatid. Amen? Parang isang babae na naglilista, mga kapatid, ng kanyang qualification ng mapapangasawa. Gusto ko matangkad, maputi, matalino, may pinag-aralan, may bahay, may sasakyan. Amen. Magaling umawit. Gusto yata niya, perfect ka. Si Daniel Padilla yata yung hinahanap niya. Nasa kanya lang lahat. Diba? Subalit, mga kapatid, ang hirap maghanap ng ganon, mga kapatid. Amen? Nilagay mo na lahat, magaling sa pagbabasketball, magaling sa paglilinis, mapagmahal, masayahin, matalino, guwapo, maputi. Lahat na lang na maganda. Magsusulat ka ba naman ng mga qualities na ganito? Mabaho ang paa, mabaho ang kilikili, mabaho ang hininga. Hindi. Mga kapatid, hindi po natupad yan. Kahit ako, may mga pangarap akong mapangasawa, pero siyempre, kahit tayo mga kapatid, pagdating nung kayo nagsama na, malaman-laman mo, mabaho pala ang kilikili. Mabaho pala, may alipo nga pala. Hindi pala nagsisipilyo. Mga kapatid, ibig sabihin, lahat po tayo may defekto. Yung Old Testament, lahat yun perfect, mga kapatid. Sino makatupad nun, mga kapatid? Siya lang yung pwedeng pumasok, mga kapatid, sa Holy of Holies, sa presensya ng Diyos. Yan yung qualification ng Panginoon. Ang problema, amen, walang nakatupad ng mga batas ng Panginoon. Walang nakatupad sa batas ng Panginoon. Wala kahit isa. So lahat tayo, impyerno. Lahat tayo, mga kapatid, ay fall short. Amen. Sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero magandang bagay ito, mga kapatid. Fall short tayo. Hindi natin kayang abutin. Amen. Ang pamantayan, ang kabanalan ng Panginoon, kahit anong gawin mo. Amen. Ang sabi ng Bible, ang katalinuhan ng tao ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Ang ating righteousness, mga kapatid, amen, ay karumihan lang sa ating Panginoon. Ang ating buhay ay tulad lamang ng isang hangin o singaw. Nandiyan siya, pero maya-maya, pagdakay, nawawala. Hindi tayo kailanman makakaabot sa Panginoon. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Lahat tayo ay lahat tayo infected ng tinatawag na kasalanan. Lahat tayo ay may depekto. Lahat tayo ay may problema, mga kapatid. Pero magandang bagay dito, hindi man tayo makaabot, mga kapatid, sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ay bumaba at tayo ay inabot, mga kapatid. Amen! Lahat ng ating mga kasalanan ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Ang sakit at karamdaman mo, ang sabi ng Bible, amen, sa pamamagitan ng aking mga latay, sa aking likuran, ang iyong mga sakit ay pinagaling na. Bumaba dito si Jesus, mga kapatid. Bakit? Hindi tayo kailanman makakaabot sa Diyos, pero ginawa ni Jesus yun, mga kapatid, dahil sa laki ng pag-ibig at pagmamahal niya sa ating mga walang pag-asa, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagmayabang ang ating talino sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng ipagmayabang ang ating mga narating sa ating Panginoon, mga kapatid. Fall short pa rin tayo.
Kaya ang dapat nating gawin ay magpakatapat sa harapan ng Panginoon. Maglingkod sa Panginoon. Habang may buhay ka pa, habang may natitira ka pang hilinga, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Hindi po sayang yan, mga kapatid. Pagdating sa langit, hindi niya hingin yung mga achievements mo, yung diploma mo, hindi niya yan titingnan, mga kapatid. Baliwala yan, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon, mga kapatid, saan mo inilagak ang buhay mo? Sa Diyos ba? Amen? O sa sanlibutan? Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, ang batas po ni Moises, amen, ay nagpapakita ng maraming ilustrasyon patungkol sa tinatawag na pagkasira or brokenness, pagkawasak. Kapag ang isang taong may leprosy o may ketong, mga kapatid, at ito'y pag nagpasimula ng nasisira ang kanyang balat, mga kapatid, amen, dry, nasisira na, patuloy na itong mga kapatid, na-deteriorate ang kanyang balat, amen, a person, mga kapatid, is declared unclean and had to be separated from everyone else. Nakita niyo, mga kapatid? Pag namumuti na ang balat ng isang taong may ketongin at nasisira na, nawawasak na ang kanyang balat, he is declared unclean at kailangan siyang i-cast out, ihiwalay sa lahat ng mga taong walang sakit. Sapagkat ang taong may ketong ay nakakahawa. Kapag naman ang leprosy o ang sakit na ketong ay pumasok na sa isang bayan o sa isang tahanan, mga kapatid, ang sabi ng Bible, dapat daw ang bahay na yon ay sirain, mga kapatid. Meaning, kapag infected na, mga kapatid, parang dati, di ba, pag may COVID, ipinapasaraya ang buong street, mga kapatid, or dati naranasan namin dito yung nakita namin dun sa kabila nung may, at saka halatang-halata, pag infected ka ng COVID, may dumarating na ambulansya, susunduin ka. Mga kapatid. So, ganun din, mga kapatid, dati. Amen. Sinisira, winawasak, mga kapatid, ang tahanan kapag ang leprosy o sakit ng ketong ay kumalat na po sa household, mga kapatid. Say amen? So, ang implication na to, mga kapatid, itong illustration, the humanity is broken by sin. So, until sin's power, amen, of this sin, mga kapatid, is broken in our lives, we live under the certain threat of eternal destruction. Amen. Either you break the sin or the sin breaks us. Wasakin natin, mga kapatid, ang kasalanan sa buhay natin or ang kasalanan ang magwasak ng buhay natin. You can choose, mga kapatid. Pwede tayong mamili. In fact, mga kapatid, the sin being broken, mga kapatid, of humanity separated them from the presence of the living God. Amen. Leviticus chapter 21 verse 17 to 19 and 21. Sa Tagalog, Sister Eliza. Nasabihin nito kay Aaron, walang sino man sa angkan mo hanggang sa susunod pang henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Ibig sabihin, pag merong defect yung high priest, yung mga saserdote, lahi ni Levi dati, yung mga naglilingkod sa templo, kapag may kapansanan, hindi sila pwedeng maghandog sa Diyos, mga kapatid. At magsabi, Amen. Ibig sabihin, pag may kasalanan tayo,
kahit anong sakripisyong gawin mo sa Panginoon, hindi po tatanggapin ng Panginoon niya. Amen? Kung meron tayong kasalanang hindi hiningi ng tawad, amen, sa Panginoon, pag hindi tayo pa nagpalinis sa dugo ni Kristo, kahit anong hain mo dito, pagsamba sa Panginoon, hindi niya tatanggapin yan. Ito po ang sabi po, mga kapatid. Hindi maaring ang bulag, pilay, may kapansanan ang muka, may kapansanan ng isang bahagi ng katawan, bali ang paa o kamay, kuba, unano, may sakit sa mata o sa balat, o baog. Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may kapansanan sa katawan, hindi siya maaring magandog sa akin ang mga handog sa pamagitan ng apoy na siyang pagkain ko. Hindi rin siya maaring pumasok sa banal na lugar o lumapit sa altar dahil madudungisan ang aking tolda. Pero maaari siyang kumain ng mga pagkaing bahagi ng mga pari sa banal at pinakabanal na handog. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para maging akin. So ito po ay shadow o type ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Hindi po ibig sabihin nito kapag ikaw ay pilay, hindi ka na pwedeng lumapit sa Panginoon. Pag ikaw ay bulag, may kapansanan, may problema sa pag-iisip, ay hindi ka na pwedeng lumapit sa Panginoon. Ay ibig sabihin dito, yung mga naglilingkod sa loob ng tolda or tabernakulo ay hindi pwedeng may kapansanan, mga kapatid. Amen? Ito po i-connect natin sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Yung defect na meron sa humanity is sin, na siyang sumisira at nagpapahiwalay sa atin sa presensya ng Panginoon. Amen? So itong kasalanan na ito ay dapat po nating ipagpagsisihan po sa ating Panginoon. Kailangan po ito ay mapatawad, mapalinis natin, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Upang ang ating mga paghahandog at pag-aalay na papuri sa Panginoon ay Kanya pong tatanggapin. Amen? Praise the Lord. So hindi po ibig sabihin sapagkat sa Panginoon, may kapansanan ka physically, katulad ni Pablo, mga kapatid, amen, siya sa mga greatest writer of the Bible, sa Bible, pero ang sabi ng Bible, siya ay kuba, pandak, luwa ang mata, mga kapatid. Praise the Lord. Pero kung babasahin natin, mga kapatid, ang kanyang istorya, ang kanyang buhay, kumilos ang Panginoong napakadakila sa kanyang buhay. Pero ang kanyang pisikal na katawan, mga kapatid, ay pagdating sa Panginoon, pagdating sa tinatawag na qualification ng mapapangasawa, hindi mo siya magugustuhan. Pandak na, luwa mata, kuba, mga kapatid. Pero malapit sa Panginoon, okay na yun sa yun, Sister Evelyn, di ba? Kahit hindi gwapo, basta malapit sa Panginoon. Tama? Okay ba sa inyo yun? Hindi. Sasabihin natin, kailangan gwapo. Kasi madali naman dalhin yan si Lord eh. Ipagpipray na lang natin na bumait yan. Ano mas gusto natin? Gwapo, masama ugali? O gwapo na masama ugali o masama ugali at mabait pero pangit? Mabait na pangit? Mabait na pangit o gwapong masama ugali? Maraming pera pero pangit, gwapo at walang pera. Maraming pera, pangit. Di ba? Yung iba pipili, matandang, mayaman, madaling mamatay. 4 na M. Praise the Lord. Amen. Sa ating Panginoon, mga kapatid, that's why God called David, hindi siya nakatingin sa countenance si David. Amen? Sa physical ni David. Patpatin si David dati, anong trabaho niya? Pastol. Yung mga kapatid niya, mga maskulado, matatangkad, nandun sa gera. Pero tinignan ng Diyos yung puso. Amen? Hindi siya nakatingin sa physical. Kaya tayo, huwag tayong tumingin masyado sa physical. Tumatanda din yan, mga kapatid. Nagkukulubot din yan. Dati, kamukha ko si Piolo Pascual. Ngayon, Piolo Ascal. Mga kapatid. O si brother, si Brother Marshall, dati, sinamahan ko yan magkasal sila ni Sister Rose. Kamukha niyan si Richard Gutierrez. Ngayon, Richard Gusgusin.
Palakpak tayo sa Panginoon, mga kapatid. Di ba ho, mga kapatid? Praise the Lord. Alam nyo, kahit gaano tayo kagwapo, kagandang suot nyo, kita ng Panginoon. Amen. Mayroong scanner ang Panginoon. Kita niya kung gaano tayo kabasag sa loob. Kita niya kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid. At alam ng Diyos, mga kapatid, kung gaano natin siya kakailangan, mga kapatid. How much we need God, mga kapatid, sa oras na ito, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ang tao po ay maaring basag or broken by many things. Yung iba, mga kapatid, amen, ang nagpabasag, mga kapatid, ng ating mga puso ay ibang tao din, kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Sometimes, circumstances break us. Amen. Sometimes, mga kapatid, even God, mas maganda to, even God break us. Ang Diyos ang bumasag sa atin. Kasi kapag ang Diyos ang bumasag sa atin, siya din ang magbubuo sa atin. Amen? Praise the Lord. But most of the time, mga kapatid, we break ourselves. Bakit? Matigas ang puso natin. Mayabang, mga kapatid, ang tao sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. We break ourselves because of pride. Ayaw nating ibaba ang ating sarili sa harapan ng Panginoon at aminin na tayo ay wasak. Praise the Lord. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa magandang balita, gaano man, mga kapatid, tayo kabasag o kawasak sa harapan ng Panginoon, God is willing to fix you. Ang Diyos, mga kapatid, amen, gusto niyang tayo'y aayusin, mga kapatid. Mga kapatid, He is the maker. He is the potter, mga kapatid. At gusto niya, mga kapatid, kapag may depekto ka, hindi maayos ang pagkakagawa sa iyo, mga kapatid, gusto niya, babasagin ka muna niya at sa sarili niyang kamay, aayusin niya ang buhay mo. Mga kapatid. Ang sabi po ng Psalms 147 verse 3, He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Mga kapatid, sabihin ulit natin sa ating sarili, if I ain't broke, kung hindi ako wasak, hindi ako aayusin ng Diyos, mga kapatid. My question today, mga kapatid, bago po tayo magtatapos, tayo ba ay wasak sa harapan ng Panginoon? Amen? Tayo ba ay broken sa harapan ng Panginoon? Because if you are not broken, God will not fix you. Kung hindi tayo wasak, mga kapatid, amen. Ano yung sinasabing wasak dito, Pastor? Yun ba yung mga kagagaling lang sa breakup? Sino po dito ang may problema? Sino po dito ang may sakit? Sino po dito ang may karamdaman? Sino dito ang may mga pangamba? Sino dito ang may kasalanan? You are broken, mga kapatid. Aminin mo lang sa Panginoon, lumapit ka lang sa Kanya, magpakumbaba ka lang sa Kanya, magsisi ka lang sa Kanya, hingin mo ang Kanyang tulong, mga kapatid. And God will fix you. Aayusin tayo ng ating Panginoon. We must take the first step, mga kapatid. Ikaw yung humakbang, mga kapatid. Ginawa na ng Panginoon, bumaba siya dito, mga kapatid. Amen. Nagdusa, ipinahiya, dinuraan, binugbog, mga kapatid. You must take the next step, mga kapatid. Ikaw naman yung humakbang, Lord, I'm willing to be fixed. Gusto kong magpaayos. Buuin mo muli ako, Panginoon. Gusto ko muling lumakas. Gusto ko ng kapayapaan. I need a joy from you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa totoo lang,
Mga kapatid, ito po ang katotohanan ng buhay. Masaya tayo kapag may pera. Pero naranasan mo na bang sumaya kahit walang pera? Masaya tayo pag walang sakit. Have you experienced, mga kapatid, despite of sickness, nakakaya mong sumaya at guminti? At magsabi, amen. Yan po katotohanan ng buhay. Kaya nga happy tayo kasi may happenings. Masaya tayo, amen, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. May dahilan ang ating kasiyahan. But, mga kapatid, subalit ang ating kasiyahan o kagalakan ay dapat nakabase sa ating Panginoon. Mga kapatid, lahat magsabi amen. Minsan yung iba sa atin masaya kasi kinakarma yung ating kaaway. Masaya tayo kasi napahamak, nagkasakit yung ating mga kaaway. Mga kapatid, no. That's not the joy from the Lord, mga kapatid. That's not the love from the Lord, mga kapatid. That's hatred. Amen. Vengeance. That's not good, mga kapatid. Hindi po yan mabuti sa harapan ng Panginoon. Ang kasiyahan natin ay righteousness sa harapan ng Panginoon. Katwiran, if you know that you are walking in the will of God, na ikaw ay lumalakad, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. Amen. Masaya tayo kapag may bisita sa loob ng church. Amen. Masaya tayo kapag pag kumikilos ang Espiritu ng Panginoon sa loob ng church. Masaya tayo pag may pinapagaling sa loob ng church. Masaya tayo kapag nagmimilagro ang Panginoon. Amen. Masaya tayo pag pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Wala nang ihigit pa doon, mga kapatid. Pwedeng marami tayong pera. Pwedeng naabot natin ang lahat ng ating mga pangarap. Pero pagdating sa Panginoon, amen, rejected ka sa heaven. Mga kapatid, amen? Dapat ang kasiyahan natin, mga kapatid, kapag alam natin, mga kapatid, na ang ating pangalan ay nakasulat sa Book of Life. Yan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Huwag kayong maging masaya dahil nakapagpalayas kayo ng masasamang espiritu. Magalak kayo sapagkat ang inyong pangalan ay nakasulat sa talaan ng buhay. Saklat ng buhay, mga kapatid. Lahat po magsabi amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sabi ng Bible, anong mapapala na isang tao, makamtan niya ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, ngunit ang kanyang sariling kaluluwa ay mapapahamak. Praise the Lord. So ang kasiyahan, amen, ay sa piling ng Panginoon. May treasure. Ang kayamanan ko ay ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Sa totoo lang, mga kapatid. Sa totoo lang, mga kapatid, amen, nagkaroon na tayo ng sasakyan. Pero pagdating na ilang mga panahon, hindi ka makukontento. Mangangarap ka na naman ng mas bagong sasakyan. Nakabili ka na ng bahay, nakapagpaganda ka na ng bahay. Darating nga ilang mga panahon, magpapaganda ka na naman, mag-upgrade ka na naman, mga kapatid. Walang contentment. Sa totoo lang. Amen? Nakabili ka na ng sapatos na gusto mo, mga kapatid, mamahaling mga bike o gamit, mga kapatid. Masaya ka for a moment, pero hindi nagtatagal ng kasiyahan. Diba po, nanay? Praise the Lord. Napasagot mo na yung matagal mo nang nililigawan, masaya ka. Praise the Lord. Naging asawa mo na siya. Naging masaya ka, mga kapatid. Pero nagsasama na kayo, parang impyerno ang buhay. Praise the Lord. Tama ba, Brother Jay? Nung nagsama na kayo, naging impyerno na ang buhay. Di na kayo nagkakasundo. Amen. Yung dating Coca-Cola body, iba na. Nagbago na. Yung figure na iniingatan, yung braso na pinaliliit, dahil kakakarga ng bata, lumaki. Mga kapatid, hindi ka na masaya kasi hindi na siya maganda, hindi na siya gwapo. Amen. Hindi na siya sexy. Praise the Lord. Amen. How can we define joy? Happy, mga kapatid. Kaya kailangan natin, mga kapatid, ang Holy Spirit.
sa ating buhay. Kailangan nating ma-feel o mapuno ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sapagkat ang bunga nito ay kasiyahan o kagalakan. Ano yung kagalakan na tinutukoy ko dito, mga kapatid? The joy of the Lord. Kasiyahan na meron ng Panginoon. Paliwanag natin. Yung si Jesus Christ, pasan niya ang krus. Broken siya. Puno ng sugat ang kanyang katawan. Pero masaya ang puso niya. Bakit? Ito yung paraan para magligtas sa siyang katauhan. Broken siya. Amen? Pero ito ang paraan para mabayaran ang ating utang na kasalanan. And that is the joy of the Lord. Mga kapatid, kung broken tayo ngayon, mga kapatid, hingi tayo ng joy sa Panginoon. Hingi tayo ng joy sa Panginoon. May mga dahilan kung bakit tayo nalulungkot, mga kapatid, Sister Fe. May dahilan kung bakit tayo nalulungkot. Totoo yan. Pero papalitan ng Diyos yan ng kasiyahan ang gagaling sa Kanya. Papalitan ng Diyos yan ng kasiyahan. Gusto niyo ba malungkot? Gusto niyo ba ng malungkot ang buhay? Ako gusto kong masaya, mga kapatid. Amen? Gusto ko lang masaya ang buhay, mga kapatid. Don't mind others, mind God, mga kapatid. Ang kasiyahan natin ay nakabase sa ating Panginoon, mga kapatid. Lahat po magsabing amen. Lahat ng masaya pumalakpak. Lahat ng masaya at pinasasaya ng Panginoon ay pumalakpak at magsabing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus! Praise the Lord. So, ano sikreto? 3:3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things. Magmalungkot ka. Amen. Dahil sa isang bagay. Pag nadidepress ka. Amen. Pag inatake ka ng anxiety. And if you need joy, you need peace, just dial 333. Amen. Lumuhod ka. Lumapit ka sa Panginoon. Yung utak natin, mga kapatid, na preoccupied, busy, have time with God. Magkaroon tayo ng panahon sa Diyos. He's willing to help. He's willing to fix our lives, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. It might, mga kapatid, this message is not for everyone. Pero may mga ilang tao dito na broken sa oras na ito. And this message is intended for you. You are broken-hearted, broken spirit, broken at heart, mga kapatid. And this message is for you. God is willing to fix you. Amen. Aayusin ka ng Panginoon, but we must take the next step. Amen. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Sabi po na Matthew 21:44, and whosoever shall fall on this stone shall be broken, but whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Mark 14:3, and being in Bethany in the house of Simon the leper, and he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. Yung alabaster box, mga kapatid, na sinasabi dito, si Maria, na siyang tawagin nating kalapati, mababa ang lipad ng kanyang trabaho, pinagkakakitaan ay pag-aaliw ng mga lalaki at nagpapabayad nito. Amen. Her life is broken, mga kapatid. At kailangan niya ng mag-aayos ng kanyang buhay, mga kapatid. At sabi po ng Bible, mga kapatid, hindi siya imbitado doon, amen, sa pagpupulong. Hindi siya imbitado doon sa kainan po, mga kapatid, sa loob ng tahanan kung saan nandoon si Simon the leper. Simon the leper, mga kapatid, amen, isang tanyag na tao nung panahon na yon, isang mayaman. And hindi po imbitado ang mga taong mabababa. Pero naglakas ng loob itong si Maria na prostitute na pumasok sa tahanan po kung saan nandun si Jesus. Sapagkat batid niya
na ang pwedeng mag-ayos ng kanyang wasak na buhay ay si Jesus lamang, mga kapatid. Amen? Ano pong ginawa niya? Pumasok siya, mga kapatid. Hindi siya nagpaalam. Pumasok siya sa tahanan po ni Simon the leper. Anong ginawa niya? May hawak siyang alabastro. Na yung alabastro na yun, mga kapatid, sa loob nun ay mayroong mabangong pabango. Siyempre, mayroong mubang pabangong pabango. Pabango, mga kapatid. Yung alabastro na yun, mga kapatid, ano po ang halaga ng alabastro? Ang halaga po ng alabastro ay sweldo ng isang manggagawa sa loob ng 1 taon. Ganun siya kamahal. At yung perfume na yun ay ginagamit niyang pabango para makapang-akit ng mga lalaki. Napakamahal, mga kapatid, amen, ng ointment na yon, mga kapatid, ng pabangong iyon. Pero ang ginawa ni Maria, mga kapatid, amen, binasag niya ito, mga kapatid, at ang pabango ay ipinahid niya sa paa ni Jesus. Praise the Lord. Wala siyang sinabing salita, pero ipinapakita ng kanyang gawa na siya'y nagsisisi sa harapan ng Panginoon. Wala siyang binanggit kahit isang salita, pero yung pinakamahalaga sa kanya, pinakamahal na posesyon na meron siya, sinira niya na sapat nang ilagay sa paanan lamang ni Jesus, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Ipinahid niya yon at umiyak siya ng umiyak, mga kapatid, sa paanan ni Jesus. Amen. Kung pag-aaralan natin, mga kapatid, ang Greek word ng pag-iyak ni Maria, parang ang kanyang pag-iyak ay shower. Hindi natitigil, mga kapatid, ang pag-iyak, mga kapatid, lubos, mga kapatid, na pagpapakumbaba. Sincere ang kanyang paglapit, mga kapatid, sa paanan po ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng mga kapatid, basang-basa ang paa ni Kristo, mga kapatid. Hindi siya nanghihinang tuwalya. Sarili niyang buhok ang ipinantuyo niya, mga kapatid. Amen, sa paanan ni Jesus. At pagkatapos nun, mga kapatid, pinag-halik-halikan pa niya. Hindi siya tumitigil sa paghalik sa paa ni Jesus, mga kapatid. Praise the Lord. Alam niyo po, ang pwede lang humalik sa paa ng tao sa disyerto nung time na yon ay mga aso. Pero di bali lang mabansagan siya na parang aso. Ang mahalaga, maayos lang ni Jesus ang kanyang buhay. Yan po ang problema sa atin, mga kapatid. Alam nating basag tayo pero hindi tayo nagpapaayos sa Diyos. Nananatili tayong mapagmataas o hambog sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Lahat magsabing amen. Praise the Lord. Hinalikan niya ito, mga kapatid. At nung nabanggit ni Jesus, pinatawad na ang kasalanan mo. Praise the Lord. Sobrang saya, sobrang galak, mga kapatid. Amen. Ibig sabihin, kapag nadinig mo ang tinig ng Diyos sa puso mo na ang kasalanan mo ay pinatawad na, nandoon na ang kagalakang nanggagaling sa Panginoon. Na hindi kayang ikumpara ng anumang mga salapi o pera o kayamanan sa mundong ito, ang salitang pinatawad ka na ng Diyos, mga kapatid. Palakpakan nating malakas muli ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, God resisted the proud and giveth grace to the humble. Nagpapakita siya, pagpapakita siya, mga kapatid, amen, ang kahabagan sa mga mapagkumbaba. Ngunit tinatanggihan niya ang mga taong nagmamataas sa kanyang harapan. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Alam niyo po ba ang kayabangan o pride o paghahambog? Ang ibig sabihin po niyan, amen, makes me the center instead of God. Kaya dapat all out tayo sa Panginoon. 100%, mga kapatid, surrender tayo sa Panginoon. But because of the pride, amen, I am the center, I can do it. Kaya ko to. Hindi ko kailangan ng Diyos, mga kapatid.
But if you lower your pride, pag kinain mo ang pride mo, inapakan mo ang pride mo, mga kapatid, amen, mas madali nating maramdaman ang yakap ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Lahat po magsabing amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito ko po tapusin, mga kapatid, sa 2 tao sa city of Jericho. Una-una po si Zaccheo. Isang taong mayaman, maniningil ng buwis, chief BIR. Praise the Lord. Na parang wala na siyang, sabihin na natin, wala naman siyang pangangailangan. Nasa kanya ng lahat. Mayaman siya. But deep inside, he is broken. That's why, mga kapatid, long time ago, ilagay ng Diyos yung sycamore tree. Sycamore tree. At yung sycamore tree, mga kapatid, based sa research, ang sycamore tree, mga kapatid, ay may mga tinik. Bago ka makakit doon talaga, mga kapatid, matutusok ka ng mga tinik ng sycamore. Si Jesus Christ, mga kapatid, dahil sa dami ng crowd na sumusunod sa Kanya, at si Zaccheo ay pandak lang, inakit niya yung sycamore tree para lang makita si Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Okay siya sa panlabas, okay ang kanyang buhay, mga kapatid, but he is broken inside. Amen? Nilagay ng Diyos yung sycamore tree sapagkat yun ang magiging kasangkapan ng Diyos na itong si Zaccheo ay matawag at matanaw niya si Jesus Christ. Amen? Sa buhay natin, mga kapatid, amen. Tingnan mo, tayo na po ang nagkasala, tayo na may problema, pero ang Diyos pang gumagawa ng daan para makalapit tayo sa Kanya. Siya pang gumagawa ng tulay upang tayo po ay makalapit sa presensya po ng ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, ibinigay, sabi ni Zaccheo, willing ako ibigay lahat ng aking mga nakamkam at kung may nadaya man ako, ibibigay ko ito, ibabalik ko ito. Na ika-4 na doble, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, wala naman sa sinabing, I forgive. Please forgive me. Pero sinabi niya, restitution, making things right. Gagawin ko na po yung tama. Amen. Pero sinabi ni Jesus, amen, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito sapagkat ang lalaking ito ay lahi din ni Abraham. Amen. And he's very happy. Nandun ang joy sapagkat pinatawad siya ng ating Panginoon. Lahat po magsabing amen. At yung pangalawa, mga kapatid, yung tinatawag na basag na sa panlabas, basag pa sa kalooban. Sino yun? Si Bartimeo. Bartimeo Pulubi, amen, son of Timaeus. Praise the Lord, siya po ay umaasa lang sa panlilimos sapagkat siya ay, bakit siya naging pulubi? Sapagkat siya ay may kapansanan. Wala siyang ibang pwedeng mapagkakitaan para kumain, para mabuhay, ay para manlimos lamang, mga kapatid. He is broken outside. Amen. At nung nabalitaan niya, nadinig niya na si Jesus ay dadaan doon sa lugar na kung saan sila ay nanlilimos. Amen. Ano ginawa niya? Tumayo siya at nagsisigaw. Itinapon niya ang kanyang balabal. Alam niyo po, yung balabal na yun, amen, ay naging pabigat na maraming panahon sa kanya. Yung balabal na yun ay sumisimbolo, mga kapatid, ng kanyang buhay bilang pulubi, bilang nanlilimos, mga kapatid. Willing na siyang itapon yon, mga kapatid, at gusto niya lang magpaayos sa Panginoon, mga kapatid. At nung paglapit niya sa Panginoon, bago siya maglapit sa Panginoon, pinipigilan pa siya ng mga tao. Huwag kang lumapit, huwag kang maingay. Pero hindi siya nagpatinag, hindi siya tumigil. Sinabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Hindi siya tumigil, mga kapatid. Hindi na siya nahiya. Bakit? Pag may pangangailangan ka sa Diyos, mga kapatid, amen? Willing tayong magpakumbaba at lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid. Jesus, Son of David, have mercy on me. Bartimeo, wala na siya ibang daan, wala na ibang pagkakataon. Pag pinaglagpas niya ang pagkakataon na yon, maaaring siya'y maging bulag na hanggang sa mamatay. Pero hindi niya pinalagpas, mga kapatid, ang pagdaan ni Jesus, mga kapatid. Tinawag niya, hindi siya nagpipigil sa mga disipulo ni Kristo. Pinipigilan siya. May mga tao, amen, kailangan natin maintindihan, may mga tao din
na siya pang pumipigil sa iyo para lumapit kay Jesus. Pero dapat mga kapatid, amen, tayo po ay mayroong tinatawag na determinasyon na lumapit sa Panginoon. Huwag tayong papipigil sa ating paglapit sa ating Panginoon. Ano po nangyari? Tinawag siya ni Jesus. Palapitin mo siya dito. At sinabi ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? I want to see. Walang pag-atubili, gusto niyang makakita. Yun ang sinabi niya kay Jesus, mga kapatid. At pagkatapos niyang hilingin yun, mga kapatid, amen, pinagaling siya ng Panginoon at siya ay nakakita, mga kapatid. At magsabing amen. Praise the Lord. Kung may pangangailangan tayo sa Panginoon, huwag tayong mag-atubili, huwag ka mag-alinlangan. Si Jesus po ang makasasagot niyan. Si Jesus ang pwedeng mag-ayos ng ating buhay. Si Jesus ang pwedeng magpagaling ng mga sakit at karamdaman natin. Sasabihin ng doktor, may taning ka na. Sasabihin ng doktor na may cancer ka, hindi ka nagagaling. Pero pagdating sa Diyos, walang mahirap pagdating sa Diyos, mga kapatid. Lahat ng bagay, mga kapatid, ay posible sa ating Panginoon. For with God, nothing shall be impossible, mga kapatid. Hallelujah. Kaya lalapit tayo sa Panginoon, Lord God. Hallelujah. If you are broken, if you have sickness, if you have disease, mga kapatid, if you are broken-hearted, ang iyong buhay ay broken, mga kapatid, kailangan pong lumapit tayong may pagpakumbaba sa harapan po ng ating Panginoon. Tayo po itatayo, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isang bagay, mga kapatid, na kailangan pong gagawin natin, mga kapatid. Hallelujah. At hilingin natin sa Panginoon na gagawin niya sa ating buhay sa oras na ito is to break our pride. Isang bagay lang ang makapipigil para hindi mo makamit ang joy sa oras na ito, ang iyong kayabangan o pagmamataas sa harap ng Panginoon. Gagawin natin, mga kapatid, admit that you need God. Aminin mo na kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Praise the Lord. Ask forgiveness. Itinangala ko ang aking mga mata sa itaas at nakita ko na ang tulong ay nanggagaling sa Panginoon. Hallelujah. And then, papasok ang Panginoon. He will break the power of sin in your life. But you must take the first step sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Awitin po natin yung awit natin kanina. Nawit ni Sister Sarah. Thank you, Jesus. Sige po. Hallelujah, Jesus. Paki-flash yung lyrics. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God will not force us, mga kapatid. Hindi po tayo pipilitin ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya at ipaayos ang buhay natin. The message of the Lord has been proclaimed, has been preached, mga kapatid. Ito po ay paanyaya ng Panginoon. If you are not broken, God will not fix you. Hallelujah. Every day, mga kapatid, ako po inanalangin sa Panginoon, Lord, change me. Nakikita nyo lang po ako, mga kapatid, dito nangangaral, but I'm still broken. I'm still broken, mga kapatid. Basag, mga kapatid, ang buhay ko sa harapan ng Panginoon. That's why, every day, lumalapit ako sa Panginoon, Lord, fix me. Lord, change me. Hallelujah, Jesus. Lord God, let your presence be felt, Lord God, in the midst of us. Awit po tayo, mga kapatid.
Eman. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Surrender. Ang ngalan mo'y Ialay natin ang ating buhay sa sa Panginoon. buhay ko. Panginoon, Hindi ang loob mo. kailangan kita. I need you in my life. Panginoon, kung kinakailangan, wasakin mo ko. Sa lahat ng Kung kinakailangan, Panginoon, hallelujah, basagin mo ko. amin, sa Panginoon, gusto kong ayusin ang aking buhay. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Come on. Dakilain Sige. ka sa Sige, hallelujah. Buksan natin ang ating mga bibig. Buksan natin ang ating mga puso. Magpapuspos tayo sa Panginoon. Diyos ka Yes. sa amin. Okay, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Sa harapan ng Diyos, mga kapatid, wala tayong maitatago. Lahat tayo ay may tinatago, mga kapatid. Kaya ngayon ang oras, hallelujah, para tayo po ay lumapit sa Panginoon. Lahat po tayo ay broken-hearted, mga kapatid. At lahat tayo ay kailangan ng Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. If you will open your mouth, hallelujah, and shout, hallelujah to God. Siya ay handa niya po tayong katagpuin sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. Come on, church. Come on, hallelujah. Talk to God. If you feel crying, hallelujah, cry unto God. If you feel shouting, shout unto God. Hallelujah. Sa pangalan ng dakilang makapangyarihang Jesus, I proclaim blessing upon this church. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Malapit ang Diyos sa mga taong basag. Hallelujah. Sa mga taong sugatan, malapit ang Diyos. Hallelujah. At nais niya tayong gamutin. Nais niya tayong basagin. Nais niya tayong baguhin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa harapan ng Diyos, mga kapatid, it's okay not to be okay. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos, na tayo nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Hallelujah, 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 hallelujah. Upon the name of God, Jesus, Jesus. Come on, church, shout Jesus, Jesus. Pinagbabago ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Sige, mga kapatid, huwag po nating hayaang hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahaba ang oras natin, mga kapatid. Yes! Nauuhaw ang ating espiritu sa Diyos. Sabi ng Panginoon, siya'y nakatayo sa pintuan ng ating mga puso, na kung ating siyang pagbubuksan, siya ay papasok sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Worship the Lord! Yes, yes, hallelujah! Hallelujah!
Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Alam po ng Diyos ang ating mga kasalanan, pero hindi po tayo hinahatulan ng Diyos. Bagkus ipinaparamdam pa sa atin ang kanyang matinding biyaya, ang kanyang sukdulang biyaya. Sa kabila ng ating mga karumihan, tayo po ay niyakap ng Panginoon. Hallelujah! Kung tayo lamang mga kapatid ay hallelujah, nagpapakumbabang lalapit sa Panginoon. Siya ay tapat. Panginoong Jesus, maghari ka. Maglilay ka sa buhay ko. Di nagbabago. Hallelujah, hallelujah. Sa amin, tanging sandigan. Maaari mo bang hawakan ang iyong mga katabi, mga kapatid? Ipag-pray mo ang iyong katabi. Panginoong Jesus. Hallelujah. At now mga kapatid, maaari nyo bang hawakan ang inyong mga katabi? Minsan mga kapatid, nagbumukha po tayong malakas sa harapan ng ibang tao. Minsan po tinatatagan natin ang ating sarili dahil may mga taong nakatingin sa atin na tayo ay nagsisilbing kalakasan sa iba. Pero mga kapatid, hindi po natin alam na may pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Maaring yang katabi mo mga kapatid ay basag ang kanyang puso. Siya po ay broken hearted sa maraming bagay. Why not offer a prayer sa kanya mga kapatid? Hallelujah. Narito po tayo mga kapatid, tayo po ay isang pamilya, tayo po ay magkakapatid sa Panginoon at dapat po tayo ay nagpapalakasan sa bawat isa. Tayo po ay nagdadalanginan. Sige mga kapatid, hallelujah. Pray for your brethren. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, that's it. Hallelujah. Mahalin mo ang iyong kapatid. Marahil siya ay may pinagdadaan ng mabigat. Kailangan niya ang panalangin mo. Kailangan natin ang bawat isa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Lord, hallelujah. Kami po ay mga basag, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, kung merong mali, Panginoon, sa aming puso, kami may mga kasalanan. If I will just confess my sin, hallelujah, you are righteous and just to forgive my sins, O God. Ikaw po ay tapat na Panginoon, ikaw ay tapat na Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan. Na kung kami lamang, Panginoon, ay lalapit at hihingi ng tawad, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mararamdaman namin ang iyong pag-ibig, ang dakila mong pag-ibig sa amin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. He is faithful and just to forgive our sins, mga kapatid. Sa tingin po natin, napakalaki ng ating kasalanan. Hingin po natin ang grasya ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sapagkat walang malaking kasalanan sa napakalaki nating Diyos, sa napakadakila at makapangyarihan nating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At maaari pa ba natin minsan awitin? Hallelujah. Diyos ka sa amin. Hallelujah. Panginoon, wala nang papantay sa kabutihan mo. Hallelujah.
Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Nawain natin, mga kapatid, itong awitin na ito. Ikaw ang haring nagmahal ng bulag. Kung tutuusin, mga kapatid, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Ginawa mong lahat. Hallelujah. Pag-ibig mo ay tapat. Wala nang Patuloy natin damhin ang presensya ng Panginoon. Ang ngalan mo'y mataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, at marinig ang nais mo. Sa lahat ng Hallelujah. Sama-sama natin itong awitin, mga kapatid. sa lahat ng oras, nariyan sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Without instrument, mga kapatid, without instrument, let us declare, Diyos, di ka nagbabago. Amin. Sa lahat ng Come on, church. oras, nariyan ka sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. buhay ko. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay Di ka nagbabago, Panginoon. Di nagbabago. Hallelujah, hallelujah. Diyos ka. Yan ang tunay na pagsamba, mga kapatid. Sa pamamagitan ng ating mga tinig. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Diyos ka sa amin, Panginoon. Di ka nagbabago, Panginoon. Sa kabila ng aming mga kasalanan, hindi ka nagbabago, Panginoon. Ikaw ay tapat kailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. At bago po tayo mag-closing prayer, mga kapatid, we would like to pray for those people who are sick right now, sa mga taong mayroon pong sakit at karamdaman na dinadala sa oras na ito, mga kapatid. At lalapit po tayo sa harapan, and all the brethren, mga kapatid, nandyan po sa likod. Tayo po ay sama-sama magkakaisang mananalangin. Sige po, lahat ng may sakit na may dinadala, sakit sa puso, sakit
sakit sa atay, sakit sa baga. Meron pa ho, mga kapatid. Amen. This is our chance. The church will pray for you. Amen. Alala ko, mga kapatid, pinag-pray natin si Nanay Lita. May cancer siya sa breast and lungs, mga kapatid. For how many stages ng chemotherapy, hindi daw natatanggal, lalo pa daw parang walang pagbabago. Pero after we pray, taas nating manalangin, mga kapatid, amen, nagulat po yung doktor kasi nawala yung mga cancer cells. At purihin ang Panginoon. At ngayon po, may panibago na naman siyang pinagdadaanan. But I believe, mga kapatid, our God reigns. Ang Diyos po natin, mga kapatid, ang hari. Siya ang may hawak ng buhay natin. Kapag sinabi ng Diyos, hindi pa tapos ang buhay mo, amen, walang magagawa ang mga doktor. Pag sinabi ng Diyos na gagaling ka, gagaling tayo, mga kapatid. Buksan natin ang ating mga puso. Amen, ang ating mga pananampalataya. Sabi ng Bible, He is the finisher. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Sa Isaiah 53, mga kapatid, sabi ng Bible, by His stripes, we are healed. And that is our sickness, disease, infirmities, mga kapatid, is just the way of the Lord, mga kapatid, na tayo'y ginagamit na daan ng Panginoon na tayo'y lumapit sa Kanya. Kasi hindi natin maunawaan o malalaman na ang Diyos ang nagpapagaling kung walang sakit, kung walang karamdaman. Amen. So ginagamit niya yung sakit na yan, karamdaman na yan na ating pong na experience, mga kapatid, sa oras na ito, for you to understand and for you to realize that God is the greatest healer. He is the greatest physician. Kung ang patay binuhay ng Panginoon, how much more yung sakit mo ay kayang lusawin, tunawin ng Panginoon, alisin ng Panginoon. Mga kapatid, buksan mo ang iyong puso, papasukin ng Panginoon sa buhay mo. At isipin mo ngayon, huwag kang magkaroon ng anumang pag-alinlangan, sapagkat ang sabi ng Bible, na pag ang tao may pag-alinlangan, na pagdadalawang isip, double-minded man, is unstable in his ways. Tulad siya, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Waves of the sea na madaling alunin, madaling dalhin ng hangin, mga kapatid. Magkaroon tayo ng isang paningin sa ating Panginoon. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Bible, mga kapatid, lahat ng hinawakan ni Jesus ay gumaling. Walang hindi pinagaling ang Panginoon. If you need Jesus right now, God will heal you. Hallelujah. By the power of the blood of Jesus. And please remember, mga kapatid, I'm not the healer. Jesus is the healer. And Jesus is in the house. Nandito siya ngayon, mga kapatid, sa ating kalagitnaan. If you feel Him right now, mga kapatid, magpasalamat na tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay sapat na, mga kapatid, naramdaman natin sa oras na ito, mga kapatid. Amen. Nanay, ano po sa sa harapan nyo, product of God's miracle. Kinagalingan ko ng Panginoon, mga kapatid. Jesus, I feel the Spirit of God, mga kapatid. Hallelujah. Ramdamin mo ang presensya ng Panginoon, yung yakap ng Panginoon. Hallelujah.
buksan mo ang aming mga pananampalataya. Let the ministry and the gift of faith, hallelujah, na magkaroon ng bawat isa. Buksan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Tanggapin ka nila sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus, bukol sa kidney ni nanay, right now, in the name of Jesus and by the power of the blood of Jesus, ikaw ay sinasaway ko sa oras na ito na umalis at ilabas sa katawan ni nanay. Tanggapin mo ang kagalingan sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at sa salita ng ating Panginoon. Sige po, natin ang God, in the name of Jesus, by the power of your blood, hallelujah. Panginoon, puspusin mo ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Si Tatay Sammy, Panginoon, ang kanyang prostate, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang Panginoon, dakilang manggagamot, Panginoon. Hipuin mo ang kanyang buhay, Panginoon. Lusawin mo, Panginoon, hallelujah, ang karamdaman na meron siya. Sa pangalan ni Jesus, aming Diyos, aming dakilang manggagamot, Panginoon, right now, by the power of the blood and by the power of your name, Jesus. In the name of Jesus, receive healing. I declare healing right now. I declare healing right now. Come on, receive the power of the Holy Ghost. Receive the power of the Holy Ghost. Panginoong Jesucristo, minsan mo nang pinakita, Panginoon, ang iyong milagro ng pagpapagaling kay Nanay Lita. Wala po kaming ibang hiling, Panginoon, na dugtungan mo kanyang buhay. Lord, ikaw ang lubos na nakakabatid, Panginoon, ng sitwasyon ng kanyang pangakatawan. At alam namin meron siyang dakila at purong pananampalataya, Panginoon, sa iyong harapan. Right now, Jesus, tanggapin mo, Nanay Lita, ang pangakong kagalikan ng Panginoong Jesucristo. Lusawin mo, Panginoon, lahat ng cancer cells sa kanyang katawan. In the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, in the name of Jesus, by the power of the word of Jesus, I declare healing. Receive healing right now. Receive the power of Jesus right now. Brother Resty, Panginoon, hallelujah. Dalangin po namin ang kaligtasan at kagalingan ng kanyang pisikal na pangatawan. I believe, Jesus, this is the way, Panginoon. Ito ang magiging kasangkapan, Panginoon, na si Tatay Resty ay makalapit sa iyo. Gamitin mo si Sister Nell, Panginoon, na maging instrumento, Panginoon, hallelujah, kaligtasan. Tanggapin nila sa kanilang Panginoon. Tugtungan mo ang kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. Iligtas mo sila. At itala mo, Panginoon, ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. In the name of Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, Panginoon, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan, Panginoon. In Jesus' name. Jesus, Panginoon. Tanggapin mo ang Espiritu ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Ang atake ng anxiety, Panginoon, at mga nararamdaman sa physical na pangatawan ni Sister Nell, Panginoon, I rebuke in the name of Jesus. I rebuke the name of Jesus. Bigyan mo siya, Panginoon, ng maliwanag na kaisipan, Panginoon. Ihanda mo ang kanyang kinabukasan, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang physical na pangatawan. Hallelujah. Puspusin mo siya ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Ibigay niya ang kanyang buhay sa iyo ng buo. Let your anointing be upon her in the name of Jesus. By the power of the blood of Jesus, by the power of the word of Jesus, in Jesus' name. Okay, wag mong pigilan, Sister Nell. Wag mong pigilan. Wag mong pigilan,
Sige, buksan mo ang bibig mo. Puspusin ka ng Panginoon. Huwag Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kagalingan ka, Sister Evelyn. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ano, pigilan, Sister? Sige. Huwag natin pigilan. Kumikilos ang Panginoon. Kumikilos ang Panginoon. Sige, huwag natin kalimutan. Speak. Kumikilos ang Diyos. Hallelujah. Oh God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Ganyan po magmahal ang Panginoon. Ganyan magmahal ang Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi pa yan ang katapusan ng buhay mo. Ang sakit na yan na hindi, hallelujah, ang katapusan ng buhay mo. Yung sakit na yan ay ginamit ng Panginoon upang lumapit ka ngayon sa Kanyang harapan. Hallelujah. And you will testify the goodness of the Lord. You will testify, hallelujah, the healing that you have received from the Lord. Hallelujah. Taas po natin kamay. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to... Sige po, wag nating pigilan. If you feel the Spirit of the Lord, I can feel the power of the Lord, mga kapatid. His Spirit, His presence is strong right now. Wag nating pigilan, mga kapatid. For us, and now, let the weak say, I am strong. Let the weak say, let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Let's sing the chorus. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Pinagaling na tayo. Tinapos na ng Panginoon. Yes. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done. For the last time, for the very last time, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. The Lord has done. Jesus. For give thanks. Give thanks. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to Jesus. Purihin ang Panginoon, sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, Sister Jonah and Sister Jessica, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Protect the child from her womb, Panginoon. Nagkaroon siya ng spotting, but I believe, Jesus, that you have the greater plan, Panginoon, sa kanyang buhay. Ingatan mo sila, pagalingin mo sila, Sister Jonah, Panginoon, Lord God, na siya po ay nasugatan, Panginoon, and she is taking a medicine, Panginoon, anti-tetanus.
I believe, Jesus, Panginoon, that you will clean her wound right now in Jesus' name. Balik mo, Panginoon, ang kanyang kalakasan, Panginoon, ng bawat isa. Pagaligin mo po kami. Salamat, Panginoon, Lord God. Lord Jesus, thank you for your precious blood. Thank you for your words, Panginoon. Thank you for the guidance, for the direction, for everything, Lord God. Thank you for the salvation. We give you the highest praise and highest glory, Lord God. In your name, Jesus, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lahat po ay sumigaw ng glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. And God bless us all. Tayo po'y magkamayan sa bawat isa. Praise the Lord. Tayo po'y magintingan sa bawat